Ika-82 kabanata, sa pagpapatuloy. Sinabi ni Hyorong habang makikita ang silid na kumikinang na Ryuyon, bakit ganyan pa rin ang ekspresyon mo? Hinala ko galit ka pa rin tungkol sa nangyari sa restoran? Sumagot siya habang nakakrus ang kamay sa katawan na sinubukan kong gawing asul ang kanilang kulay sa pamamagitan ng paghagis ng plato sa kanila. Nadismaya ka ba? Sige, ayos lang. Pwede kong subukan muli sa susunod. Napahinga naman si Jang Hong na sinabi na ang ibig mo bang sabihin ay pulang dugo? Sana huwag mo na gawin yun sa hinaharap. Napayuko ng ulo si Junho na sinabi na pasensya na, dahil sa akin, nasaktan ka rin. Nagdulot pa nga ito ng ganitong abala kay Moyong-ho. Sinabi naman sa kanya ni Hyorong na anong problema. Hindi ba namin sinabi na makipag-usap ka sa amin ng komportable? Dagdag pa ni Ryo na hindi ka naman kagaya ng matigas na tao na yun. Na sinabi pa niya habang makikita si Moyong-ho na sa ngayon, dapat naglalaban na siya, nakalimot sa lahat at masayang nag-iisa. Oh, paano kaya kung isusulat ko ang pangalan ng dalawang yun sa kanyang kama? Maghihiganti kaya siya? Sinabi pa ni Hyorong na pero Junho, may tanong ako, na napatingin ito sa kanya. Napatungo ring napapikit na sinabi na Jang Hong na mukhang pareho ang tanong mo sa akin. Na napalingon din ang tingin si Junho sa kanya. Tumingin ang dalawa sa kanya na sinabi na bakit hindi mo kaya gamitin ang plum sword technique? Pinagtatama ang kanyang dalawang daliri na nanginginig ang boses na sinabi na yun ay. At ikwento niya noong bata pa siya na nakatingin dito na sinabi na plum blossom, lalo na ang bango ng mga bulaklak ng plum blossom. May hypersensitivity ako. Palagi akong bumabahing at may pantal sa buong katawan. At sa malalang kaso, naparalisa ako. Pero isang araw, habang nagpa-practice ako ng plum blossom technique, sa hindi malinaw na dahilan, lumabas ang bango ng mga bulaklak ng plum mula sa dulo ng aking espada. Nagulat ang dalawa sa kanilang narinig na napasabi na ano. Makikita si Ryo na sinabi pa ng mga ito na pwede kaya itong. Tumugon si Jang Hong na oo, pareho rin ang iniisip ko. Seryosong sinabi pa ni Hyorong na marahil ang estado na narating ni Junho ay. Oo. Sabi rin ni Jang Hong na tumingin sa kanya. Dagdag pa niya na ito ay ang realm of swordsmanship. At pagkatapos makikita ang gusaling ito, sinabi ng babae na sina Jongri at Chuyon ay nagpaalam sa kanila. Siyempre, hindi ganoon kaganda ang kanilang pagkikita. Sinabi ng lalaki hawak ang tasa na hindi mo ba sinabi na babantayan mo siya? Baek mo yang, hindi ko inasahan na ang isang lalaki sa antas mo ay papayag sa ganitong padalos-dalos na kilos. Ibinalik nito ang pamaypay na sinabi na oo nga, ang padalos-dalos na kilos ay madaling magdulot ng pagkakamali. Ang kabiguan na yon ay magsisilbing dahilan lamang. Dagdag pa nito na tinabyo na ng pamaypay ang bibig na pero aksidente lang to. Sina Jong at Chu ay nagsalita ng masama tungkol sa kanilang junior sa restoran, pero sa gulat ko, lahat ay kumakain sa parehong mesa. Si Moyong, Ryuyon, at pati na rin sina Jang Hong at Hyorong. Dagdag pa nito na sina Jang Hong at Hyorong ang dalawa na laging kasama ni Ryuyon. Sinaliksik ko na sila pero hindi ako makahanap ng tiyak na impormasyon. Na sinabi naman nito na hindi ba kasama nila si Moyong-ho sa restoran? Seryoso, kaya pa nilang umupo sa parehong mesa kasama ang Seven God Sword. Pero sino naman ang hangal na junior na kasama nila? Pumikit nitong sinabi na si Junho Yoon ay isa ring bagong estudyante na kasama sa parehong silid ni Hyorong. Nakasama ni Ryuyon noong araw ng seremonya. Sabi nila na nakiusap siya sa kanilang master para sa admission badge, kaya hinahamak nila siya at tinatawag na nakakainis na gago at kaiyahiyang miyembro ng clan. Napatingin nito na sinabi na sobra naman yun. Kahit ano pa ang sabihin nila, siya pa rin ay disipulo ni Taesobo, hindi natin pwedeng maliitin siya. Tiniklap nito ang pamaypay na sinabi pa na pareho ang iniisip ko, pero nagwawala. Ang isip ng mga tao sa kung anong klaseng tao siya kung hindi man lang niya kayang gawin ang plum blossom swordsmanship. Muli na namang sinabi ng nakaasul na isang disipulo mula sa Hwasan ay hindi kayang gamitin ang plum blossom swordsmanship. Biro ba yan? Tumugon nito na nakakatawa nga, alam ko, pero totoo. Nagtaka pa nga ako sa sarili ko nang una ko itong marinig. Napaisip ito na napatungo ng ulong sinabi na kung totoo yon, maiintindihan natin kung bakit ganoon nila kamahal ang galit sa kanya. Pero paano niya nagawa na makapasok sa tiyan mo kahit na ganito ang mababang kakayahan niya? At sinabi sa kwento na kahit na may admission badge, kailangan pa rin nilang makipaglaban sa iba.
kaya iniisip nila kung paano siya nanalo, o totoong nanalo ba siya. Makikita ang tsaa na sinabi pa ng mga ito na may sabi-sabi na ibinigay ni Taesabo ang badge at inirekomenda pa ang batang yun. Siguro, pwede na lang nating tawaging swerte siya. Nakapikit pa nitong sinabi na naging posible lang para sa kanya na makapasok dahil 4 na tao ang naalis sa espesyal na pagsusuri dahil sa malubhang pinsala. Isa rin sa 4 na yun na malubhang nasugatan ay mula sa Hwasan, kaya isinantabi na lang siya ng akademya bilang kapalit. Nagulat ito na napasabi na lahat yan dahil sa lalaking yun na si Ryu yun. Baka naman balak niyang maghiganti. At pagkatapos makikita ang silid na may nagsasalita na mabuti. Kung ganun, gawin natin ito ng masinsinan at kasing bilis kung maaari. Tumugon ng isa na ano yan. Sinabi ni Ryu na ang reel of swordsmanship. Napahawak sa ulo si Junho na sinabi niya na yun. Unang beses ko rin itong marinig kaya hindi ko rin alam. Tumingin si Hyorong sa kanya na sinabi na isang napakataas na antas ng kasanayan sa plum swordsmanship ito. Unang beses mo ba itong narinig? Napatingin din sa kanya si Jang Hong na sinabi rin na oo, isang alamat ito para sa marami. Napalingon si Junho kay Jang Hong na sinabi na ako lang ba ang hindi nakakaalam tungkol dito. Napatingin sa kanya si Jang Hong na sinabi sa kanya na hindi. Karamihan sa mga tao ay hindi rin. Bagaman medyo kakaiba na hindi mo ito alam. Seryoso pa nitong sinabi na bueno, Hyorong, ang galing mo sa kaalaman. Sa tingin mo ba na ang realm of swordsmanship ay karaniwan lang sa mundo ng Miriam? Na sinabi pa niya sa isip na sang-ayon ako sa iyo, at alam din ito ng 3 prinsipe. Tinuturing mo rin ba ito na karaniwang kaalaman? Sumagot si Hyorong na narinig ko ito mula sa aking master, kaya inakala ko na alam din ito ng lahat. Ang alam ko lang, kapag naabot mo ang isang tiyak na antas ng plum blossom swordsmanship, lalabas ang bango ng plum blossom. Napatingin si Ryu sa kanya na sinabi na amoy ba talaga ito ng mga bulaklak ng plum? Na sinabi sa kanya ni Jang Hong na tama. O mas tumpak, isang pangyayari ito na pansamantalang nangyayari kapag naabot mo ang mataas na antas ng plum blossom swordsmanship. Kahit ang karaniwang mga disipulo ng Hwasan ay hindi pamilyar sa impormasyong yun. Ang mga taong nakaabot sa antas na yun sa nakalipas na 100 taon ay mabibilang sa iyong 5 daliri. Napangiting napapikit si Hyorong na sinabi niya na 5 tao lang. Paano kaya alam ni Jang Hong ang impormasyong hindi alam kahit ng disipulo ng Hwasan? Napangiti siya na sinabi na narinig ko rin yun mula sa aking master. Ang aming Yu Yang Mun ay orihinal na gumawa ng mga tagapagtipo ng impormasyon mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Na sinabi sa kwento na sa tingin ko, gawa-gawa lang ni Jang Hong ang pangalan ng clan na yun at hindi totoo. Tumawa si Hyorong na sinabi na naiintindihan ko na. Napalagay ng kamay sa baba si Ryu na sinabi niya na talaga. Ganun ba kamangha-mangha yun? Tumingin si Ryu kay Junho na sinabi niya na pwede mo bang gamitin yun bilang panlinis ng hangin? Gawin mo ang sword dance pagkatapos nating ihawin ang ilang isda, ha? Na napasabi si Junho na yun ay na hindi na niya ito na ituloy. Na sinabi ni Jang Hong na may malamlam na tingin na yan lang ba? Ang kaya mong imungkahi sa isang henyo mula sa Hwasan, isa siya sa pinakamahusay sa halos 100 taon para lang malaman mo. Sinabi pa niya sa isip na kung pumayag si Junho, ibebenta siya bilang isang human freshener ng mga hangal na ito. Natatarantang napasabi naman si Junho na sino ang henyo? Ako ba? Imposible, hindi ako yun. Sinabi naman sa kanya ni Hyorong na 20 na ang edad mo ngayon, di ba? At naabot mo na ang antas ng swordsmanship sa ganitong bata ka pa lang. Kaya hindi ka ba tinatawag na henyo? Kailangan mo lang makahanap ng paraan. Napatingin naman si Jang Hong na sinabi na masyado pa siyang bata at mabilis para tawaging henyo, kumain ka ba ng anumang uri ng elixir? Napahawak sa kanyang buhok na tumugon ito na yun, hindi elixir yun kundi iba pang bagay. Napakaraming puno ng plum sa paligid ng Naganbong Peak. At habang tumatanda ako, mas lumalala ang hypersensitivity ko sa bulaklak ng plum. At naalala pa niya noon na sinabihan siya na nako, paano ka makakasama sa amin kung ganito ka? Ang mga bulaklak ng plum ang espiritu ng Hwasan. Kung hindi ka makakihalubilo sa mga bulaklak ng plum. Dagdag pa ng mga ito sa kanya na tama, lalong lumalala ito araw-araw, hindi ka ba mamamatay dahil hindi makakahinga? Sa tingin ko mas mabuti para sa'yo na. Tama, mas mabuti para sa'yo na iwan ang clan.
Na sinabi naman ng isa. Sinabi naman niya sa mga ito na pakiusap, huwag mo akong paalisin. Biglang dumating ang master na agad na hinawakan siya na sinabi na itong unang beses ko narinig ang ganitong kakalokohan. Kailangan ba siyang umalis dahil lang hindi siya makihalubilo sa bulaklak ng plum? At mula kailan naging espiritu ng huwasan ang bulaklak ng plum? Na agad na sinabi ng mga ito na Master Tae. Sinabi pa ni Master Tae sa kanya na ngayon, sabihin mo sa akin, ano ang ating espiritu at ano ang bulaklak ng plum? Nakaluhod na nakadapa sa lupa siya na sumagot na pasensya, pagtiyaga, at pagpupunyagi habang inaalagaan ang mundo ng may malaki at malinaw na isipan. Ang plum ay simbolo ng marangal na puso at pagpupunyagi. Napangiti si Master Tae na sinabi na tama. Pero hindi mo ba kinamumuhian ang bulaklak ng plum ng sobra? Na sumagot ito na hindi ganyan. Oo, hindi kayang tiisin ng katawan ko at masakit. Pero ang mga bulaklak ay bulaklak lang. Ang ibig kong sabihin, hindi naman ganoon kasama ang bulaklak ng plum, kahit mahirap para sa akin, naiintindihan ko kung bakit tinatawag nila itong espiritu ng huwasan. At sa tingin ko, talagang astig ito. Tumawa ng malakas si Master Tae na sinabi niya na ang bulaklak ay bulaklak lang. Eksakto, tama. Hindi ba ang batang ito mas mahal ang bulaklak ng plum kaysa sa sinuman sa inyo rito? Napatungo ang mga ito na hindi makapagsalita habang sinasabi pa ni Master Tae na kaalaman at pagpupunyagi, tinitiis niya ang sakit gamit ang kanyang katawan. Sa tingin mo kaya ninyo tiisin at maranasan ang parehong sakit na ito sa loob ng halos 20 taon? Dagdag pa niya sa mga ito na pero hindi mo kailangang maging ganitong mangmang na sabi mo. Bulaklak ay bulaklak lang. Mula ngayon, bawat taon sa loob ng isang buwan kapag namumulaklak ng buo ang mga plum blossoms, manatili ka sa GMO at mag-practice. Hindi dapat masyadong maraming plum blossoms doon. Agad na idinikit nito ang noo sa lupa na sinabi na salamat Master Tae. Sinabi pa ni Han Huo na kaya mula noong taong yon, nakapag-practice ako ng komportable sa loob ng isang buwan sa GMO. Mas kaunti ang plum blossoms at hindi karaniwan sa GMO kumpara sa naganbong. Marami ring yungib sa GMO, kaya paminsan-minsan ay naglilibot ako doon. May mga bakas din ng mga senior na nag-practice doon, kaya masaya ring libutin ang paligid. Kaya noong taon ding yon, nagsimula rin akong mag-practice sa loob ng mga yungib na yon. At gaya ng dati, habang nagpa-practice ng swordsmanship, isang sword technique ang tumama sa mahinang pader, at dahil doon, gumuho ang yungib. Nakakita ako ng isa pang yungib. Sa likod nito kaya pumunta ako roon, naghukay, at sa huli. Nandoon na yon. Sobrang na-excite ako noong makita ko yun kahit na hindi maganda ang itsura nito noong sandaling yon. Isang napakagandang teknik ng footwork na iniwan ng isang tao. Ang mga bakas ay parang sapot ng gagamba sa mga pader ng kuweba. Malamang iniwan yon ng isang yumaong dalubhasang pinunong mandirigma na hindi kilala ang pagkakakilanlan, ang walang hanggang pamamaraan ng espada na mahahayag kapag pinagsama sa galaw na yon. Ang 7 Plum Swords. Ang 7 Plum Swords ay may parehong batayan gaya ng Plum Blossom Swordsmanship, ngunit naglalaman ito ng pamamaraan ng Plum Blossom mula sa isang ganap na bagong pananaw, at naglalaman ng malalim at mahiwagang mga prinsipyo. Kaya agad akong nahumaling sa 7 Plum Swords. Minemorya at isinalin araw at gabi, sinusundan ang mga bakas, tinatapakan ang mga yapak, iwinawasiwas ang mga espada. Isang araw, dumating ang sandaling yon. Bigla na lang, mula sa dulo ng aking espada ay lumabas ang halimuyak ng mga plum blossoms at bumalat sa buong kuweba. Doon natapos ang mga araw na tila isang panaginip. Nawawalan ako ng malay tuwing nagsasanay ako ng plum sword technique sa naganbong, lalo na ng 7 plum swords. Pinahirapan ako ng bangungot na halimuyak ng plum blossoms. Sa sandaling lumabas ako upang iulat ang nangyari sa loob ng yungib, bigla na lamang gumuho ang yungib ng walang malinaw na dahilan. Makikita ang silid na sinabi pa niya na at dahil doon. Kahit sinabi ko na ang buong katotohanan, wala ni isa ang naniwala at sinabi lang nila na puro kalokohan ang sinasabi ko. Napasabi si Ryu habang nasa likod ng ulo ang mga kamay na talaga. Dagdag pa ni Hyorong na ibig sabihin si Junho lang ang nakakaalam tungkol sa 7 Plum Sword sa buong mundo. Nakakabilib yun. Sinabi pa ni Jang Hong na sigurado akong naniwala si Master Tae Sabo sa'yo. Kahit hindi mo man naipakita sa kanya, dapat sapat na ang pagsasabi sa kanya ng galaw ng paa at
Estruktura ng teknik. Sinabi sa kanila ni Junho na kakaiba, kapag sinusubukan kong i-memorize o isulat ang ilan sa mga galaw ng paa, napupuno ang isip ko ng mga bulaklak ng plum at saka samasagi ang bango ng mga bulaklak ng plum. Na sinabi na nakatingin sa kanya si Jang Hong na kaya nawawalan ka na naman ng malay? Sumagot ito na oo. Kaya't inutusan ako ni Master Taesabo na palamigin ang ulo mo sa chin mo at humanap ng paraan sa pamamagitan ng iba't ibang pag-aaral. Napahawak sa baba si Hyorong na sinabi niya na oo. Mahirap nga, pero hindi ba maganda rin ito para sa'yo? Masayang nagbigay naman ng payo si Ryo na paano kung ganito. Kailangan mong muling hubugin ang katawan mo. Napasigaw naman si Junho na human body modification. At dito na po nagtatapos ang 82 kabanata. Ika-83 kabanata. Sa pagpapatuloy, napatingin sa kanya ang mga ito na napasabi si Hyorong na Ryuyon, mukhang napakadelikado niyan. Pinigilan ni Jang Hong si Junho habang sinasabi na hoy, seryoso ka ba ngayon? Ano bang balak mong gawin sa ganoong kabataang may napakaliwanag na kinabukasan? Sinabi sa kanila ni Ryo na ang ibig kong sabihin, nagre-react ang katawan mo sa mga bulaklak ng plum tuwing nangyayari yon. Kaya kailangan mong muling ayusin ang katawan mo sa anumang paraan. Hindi ba yon ang pinakamainam na solusyon? O may naiisip ka pang ibang paraan? Dagdag pa niya sa mga ito na kung hindi natin sosolusyonan ang problema. Patuloy nilang guluhin si Junho na parang salot. At akala mo lang yan? Maaari pa nilang utusan si Junho kung ano ang dapat niyang gawin at ikulong siya sa isang lugar na puno ng bulaklak ng plum. Napaseryoso si Hyorong na sinabi niya na masamang tao. Kaya talaga nilang gumawa ng ganoong kahindik-hindak na bagay. Na napatingin sa kanya si Jang Hong na sinabi niya na mukhang wala na talagang ibang paraan. Naaawa rin ako na hayaang masayang at mabulok lang ang talento ni Junho ng ganito. Napapalo sa lamesa si Hyorong na sinabi niya na sige. Sang-ayon ako sa pagbabago ng kanyang katawan. Dagdag pa ni Jang Hong na sumasang-ayon din ako, sa palagay ko sulit subukan yun. Na napasabi naman si Junho na maraming salamat sa inyong lahat sa inyong mga pag-aalala. Pero paano nyo ba gagawin yun? Sinabi ni Jang Hong na una, pag-usapan muna natin ang mga sintomas ni Junho. Sa palagay ko, higit pa ito kaysa sa pagiging sobrang sensitibo. Dagdag pa niya na sa tingin ko isa itong uri ng allergy. Karaniwan ito sa ilang tao. Isang penomenong dumidikit sa taong may partikular na pangangatawan, humahadlang sa sistema ng sirkulasyon, naiipon, at nagiging lason. Napangalumbaba na sinabi ni Ryo na kaya ba niyang magkaroon ng tolerance sa pamamagitan ng unti-unting pagdagdag ng dami ng pagkakalantad mula sa antas na kaya niyang tiisin. Sinabing muli ni Jang Hong na kung ganoon ang kaso, sana ay nakabuo na siya ng kahit anong uri ng resistensya noon pa. Ang katotohanang lalo lang itong lumalala ay nangangahulugang hindi ganoon ang takbo nito. Pero mukhang wala ring psikolohikal na dahilan. Kung ganoon, isa itong purong suliranin sa pangangatawan, kaya kung patuloy niya itong titiisin, maaari siyang mamatay. Nanilamig si Junho sa kanyang napakinggan na napayakap sa kanyang sarili. Sinabi naman ni Hyorong na paano naman ito. Pagbabago ng katawan gamit ang mga gamot. Napatingin sa kanya si Jang Hong na sinabi na ang sinasabi mo ba ay sa pamamagitan ng patuloy na pag-iniksyon ng samut-saring gamot upang mapabuti ang katawan niya habang inaayos ang timpla at dami. Natumugon si Hyorong na oo, ngunit, malaki ang posibilidad na makaranas siya ng matinding kirot at malubhang epekto dahil sa mga pagkakamali sa proseso. Napahawak sa baba si Jang Hong na napasabi na hindi niya mararamdaman ang anumang sakit kung papatulugin natin siya. Gayunpaman, dahil wala tayong sapat na kaalaman sa medisina, maaaring maging napakapanganib ang mga side effect. Pero kung iaayos natin ito ng paunti-unti, maliligtas ba siya? O maaari siyang mawala ng isa o dalawa sa 5 pandama tulad ng paningin, pangamoy, at panlasa, o magkaroon ng paralisis sa mga galamay. Natakot si Junho na napasabi na hindi yun maliit, sa halip, talagang delikado, taos-puso akong nagpapasalamat, pero sa palagay ko tatanggi na ako. Napathumbs up ng daliri si Hyorong na sinabi niya na huwag kang mag-alala Junho. Delikado lang yun kung tayo ang gagawa. Pero magiging mas ligtas ito kapag ginawa ng isang propesyonal. Napahawak sa kanya si Jang Hong na sinabi niya na tama.
Baka dapat kayong maghanap ng isang master ng lason, isang Atori Seido mula sa larangan ng terapiyang gamot, o isang Jiangshi. Walang ibang taong kasing bihasa sa larangan ng pagbabago ng katawan ng tao tulad nila. Ang Jiangshi, na kilala rin bilang Chinese Hopping Vampire, ay isang uri ng muling nabuhay na bangkay sa mga alamat at kwentong bayan ng China. Napatingin si Junho na sinabi niya na yan. Napakahindik-hindik. Ang ibig kong sabihin, mahirap na makahanap ng mga taong may ganoong kaalaman, hindi ba? Hindi madaling makahanap ng ganyang tao, di ba? Dagdag pa niya sa isip na natatakot ako. Pero tama, ayos lang siguro ito. Napa-thumbs down si Hyorong na sinabi niya na syempre, hindi naman natin basta-basta makukuha ang isang master ng lason, pero dapat mayroong ilang mga eksperto sa lason at medisina. Hindi ba? Na sinabi naman ni Jiang Hong na napatingin sa kanya na tama. Pagkatapos ng lahat, ito ang Chien mo, kung saan nagtitipon ang mga eksperto mula sa iba't ibang larangan. Marahil, maaari tayong magtanong sa kanila ng libre. Na sinabi pa ni Hyorong na pati ba eksperto sa Jiangshi? Napadaong palad si Ryu na sinabi niya na isang Jiangshi, kaya ba nilang gawin ang buong pagbabago ng katawan? Na sinabi ni Hyorong na astig yun kung ganon. Pero kung gumawa ang Baekdo ng ganoong bagay, hindi ba susubukan ng iba na sirain yun? Natatakot si Junho na naiisip ang nangyayari sa kanya na sinabi ni Jiang Hong na hindi nila kayang gawin ang ganoong bagay. Gayunpaman, kumakalat ang balita na may ilang grupo na lihim na nag-aaral nito para sa proteksyon kung sakaling lumikha ang madilim na puwersa ng ganoong bagay. Napaturo siya sa sentido na sinabi pa na dapat nating kalimutan ang ganoong mga iniisip. Kahit na totoo na ang mga mananaliksik ng Jiangshi ay eksperto sa estruktura ng katawan ng tao at paggamit ng gamot. Pero, ang karamihan ng kanilang pinag-aaralan ay mga bangkay at hindi buhay na tao. Dagdag pa niya na makikita silang dalawa na kaya maliban kung gawing bangkay muna natin si Junho, hindi yun mangyayari. Napahinga si Ryo na sinabi niya na sobrang kakaiba at malikhaing solusyon yun, pero wala rin pala silbi. Hanggang ngayon, hindi ko pa nakita ang Jiangshi. Na sinabi naman ni Hyorong na pasensya na. Gaya ng inaasahan, lason na talaga ang ating dapat gamitin. Napataas ng kamay si Junho na sinabi niya na teka lang. Hinding-hindi ko malilimutan ang kabutihang loob ng lahat sa kanilang pag-aalala, pero lason o gamot. Hindi ba sobra na yon? Sinabi ni Hyorong sa kanya na bakit? Dahil ba sa mga side effect? Siyempre, masakit talaga habang ginagawa ang eksperimento, pero kung eksperto ang gagawa, hindi mo mararanasan ang anumang malalang panganib o permanente o nakamamatay na epekto. Maliit lang ang panganib, kaya ipikit mo na lang ang mata at subukan. Na nakangiting sinabi naman ni Jiang Hong na huwag kang mag-alala kung iniisip mong hindi ka nila tatanggapin. Wala ni isang mananaliksik na hindi magugustuhan ng batang at sariwang specimen gaya mo. Mag-aagawan pa nga sila para sa'yo? Napapikit na napatikom ng kamao ito na sinabi na maaari mo bang pag-isipan ng ibang paraan? Isang solusyon na maaasahan at ligtas. Nakahawak sa baba si Hyorong na sinabi na hindi mo ba ito gusto? Sayang naman, na sinabi rin ni Jiang Hong na isang ligtas at pare-parehong paraan. Mayroon ba talagang ganoon? Napakiling ng ulo si Ryu na sinabi niya na kung ayaw mong baguhin ang katawan mo. Bueno, kailangan ba talagang soulless yun ang allergy sa plum? Sa tingin ko pwede mo nalang iwan ang allergy at ituon ang pansin sa ibang bahagi. Napasabi si Hyorong na ano ang plano mo ngayon? Sabihin mo na agad sa amin. Na napatingin naman sa kanya si Junho, na sinabi sa kwento na tila wala silang tiwala kay Ryu. Itinaas niya ang kanyang kamay na sinabi niya sa mga ito na napakasimple lang. Ang kailangan lang natin gawin ay alisin ang amoy mismo sa isinasagawang espada. Napatingin sila sa kanya ng tahimik na may pagtataka, na sinabi pa niya na kahit mukhang mahusay ang teknik, hindi ba ang pagpapalabas ng amoy mismo ay pagpapalabas ng chi? Hindi naman ito nakalalason, sayang lang talaga ang enerhiya. Ang amoy ng bulaklak ay hindi nagpapalakas sa espada. Ayon sa aking pambihirang isip, marahil ang kasalukuyang kalagayan mo ay nasa panandaliang yugto bago tuluyang matapos ang teknik mismo, maging ito man ay plum o 7 plum. Sa madaling salita, kung kaya mong basagin ang nasabing antas, hindi ba dapat mawala rin ang amoy ng bulaklak ng plum? Napapalakpak siya na sinabi pa na mas malakas ang kasanayan sa espada, hindi ang amoy. Dalawang bagay ang natatamo sa isang aksyon.
Ano sa palagay mo? Natumawa si Hyorong na sinabi na ang ibig mong sabihin, kailangan lang niyang maabot ang susunod na antas. May katwiran nga ang ideya na yon ngunit dahil hindi pa makakapraktis ng espada si Junho. Hindi ba imposible yon sa ngayon? Sinabi pa ni Jang Hong na napatakip ng bibig si Junho na syempre imposible yan. Sa sandaling magsimula siyang magpraktis, mapupuno ng amoy ang kanyang isip mula sa pag-alala sa teknik at siya'y mawawalan ng malay. Kaya ano ang magagawa niya? Napabuka ng palad si Ryu na sinabi na imposible. Ang salitang imposible ay para lang sa mga aso. Kapag nakahanap ako ng paraan, gagamitin ko ang oras ko at aayusin ito. Ang henyo na ito ay maraming alam na kaalaman at tiyak na makakahanap ng solusyon. Hindi naman makapaniwala ang mga ito na napatingin sa kanya na sinabi ni Hyorong na Ang astig. Sige nga, Ryu yon, iiwan namin ito sa iyo. Napahinga naman si Jang Hong na sinabi niya na kaalaman. Unang beses ko palang marinig ang salitang yon, at medyo kainahinala ito. Saka, nasaan ba ang inyong sekta? Sinabi niya dito habang pinag-krus ang kamay sa katawan na tatanggi akong sagutin ang tanong mo tungkol sa aking personal na impormasyon. Huwag kang mag-alala, ang paggawa ng imposible na posible ay aking espesyalidad. At lumipat ang eksena sa mga ito na biglang nilamig si Yomdu na sinabi ng katabi niya na Grandmaster Yomdu. May problema ba? Sumagot ito na wala naman. Bigla lang akong nakaramdam ng malas at masamang kutob. Baka ba dahil sa ganitong kakaibang sitwasyon? Dagdag pa nito na hindi ko maintindihan kung bakit ito imposible. Na sinabi naman sa kanya ni Jin Muyon. Na dahil ang ganitong klase ng lektura ay laban sa patakaran ng Chien mo. Iyon ang aking sagot, Grandmaster Yomdu. Sa palagay mo ba pwede mo lang ituro sa kanila ang isang lektura na nakakahiya pang banggitin? Na napasigaw si Yomdu na nakakahiya? Dagdag pa niyang sinigaw na ang isang masigasig na tao ay dapat mainitin ang dugo. Ang isang lalaki ay dapat magsikap na maging mas malakas at mas malakas sa kanyang sarili. Paano magiging nakakahiya ang ganitong dakilang lektura? Nainis si Jin Muyon na sinabi habang naglabas ng enerhiyang yelo na sinusulat mo ba ang ganoong mga pangbatang pahayag sa bahay mo o bilang moto? Saka, wala ka namang tahanan at palaging naglalakbay hanggang sa araw na ito, hindi ba? Nagpalabas din ng apoy si Yomdu na sinabi na naiinis din na tarantado ka, mabuti. Dito natin desisyonan kung mabubuhay ka o mamatay kang hayop ka. Pinigilan sila nito na sinabi na huminahon lang kayong dalawa. Dagdag pa niya habang nakatingin kay Jin Muyon na lagi kang kalmado. Kaya bakit hindi mo matiis kapag nakikita mo si Grandmaster Yomdu? Ito ang kanyang unang lecture, kaya bakit hindi mo siya bigyan ng pagkakataon? Na nakapikit lang ito. Na tumingin kay Yomdu na sinabi nito na at Yomdu, ang ideya mo ay talaga namang maganda at astig, pero ang pamagat ng lecture ay medyo. Napasiga itong sumagot na medyo ano? Ano ngayon? Sinasabi mo ba na mali yun? Na sinabi nito sa kanya na pinipili ng mga estudyante ang lektura sa pamamagitan ng pagtingin sa pangalan ng guro at sa pamagat. Kaya ang pamagat ay dapat nagpapakita kung anong uri ng sining martial, sandata, teorya ang matututuhan, at antas ng kahirapan na layuning ituro pati na rin ang pagpapakilala sa kasaysayan. Dagdag pa nito sa kanya na bukod pa rito, ang Chien mo ay isang institusyon na may parehong lalaki at babae. Pero ang pamagat ng lektura mo ay tila nakatuon sa isang kasarian, kaya natural lang na may pagtutol. Napahawak ito sa baba na napaisip na sinabi na bakit hindi mo sinabi agad. Hindi ko maiwasang magalit nang binago niya ang pangalan ng lecture ko ayon sa gusto niya. Sinabi pa ni Yomdu na saka, ang pangalan ng kurso ay ito. Ang lakas ni Yomdu, High Level Edition. Hindi makapaniwala ito na sinabi na talagang kamangha-mangha. Binago mo ang pangalan eksakto gaya ng kay Grandmaster Ice. Para bang binasa ni Grandmaster Ice ang isip ni Grandmaster Yomdu. Dagdag pa nito habang ipinakita ang isinulat sa papel ni Jin Muyon na hindi naman ganoon kahirap basahin ang isip ni Grandmaster Yomdu. Anyway, nairehistro ko na ang kurso na ito ng maaga, kaya natutuwa akong nakita kang pumayag. Na naiinis na nakatingin dito na sinabi sa isip ni Yomdu na kinukuha mo pa nga ang mga iniisip ko. Hayop ka. At pagkatapos sinabi nito kay Yomdu na kung ganon, siguro ayos na yon. Saka, hindi ba sinabi ni Grandmaster Yomdu na may gusto siyang hilingin bilang kondisyon sa pagtuturo? Sumagot ito na oo nga. May isang kondisyon.
Na tumingin ito ng seryoso na sinabi niya na pakiusap. Huwag mong hayaang pumasok ang kahit isang bagong estudyante sa aking lektura. Walang paligoy-ligoy, kahit mabait ang lalaki o babae. Tandaan, hindi dapat pumasok kahit isang bagong estudyante. Naiisip niya si Ryo na tila demonyo na sinabi sa kanya ni Jin Muyon na ang problema ba ay ang pagiging baguhan, at hindi ang kanilang kakayahan. Na sinabi pa ng isa na posible pa rin para sa isang freshman na makumpleto ang advanced courses depende sa kanilang kakayahan, pero may espesyal ka bang dahilan kung bakit mo ganitong tanong? Naiisip niya si Ryo na sinabi na hindi ko lang matanggap. Kinaiinisan ko lang talaga. Anyway, kung hindi mo yun maayos. Patuloy akong may sakit buong semestre, huwag kang umaasa ng ganoong mahusay na lecture sa akin. At lumipat ang eksena kay Ryo na nagbabasa ng libro na sinasabi niya na anong klaseng makapal na libro naman ito. Ibinibigay ba nila ito para gawing unan o sandata? Ang binabasa ni Ryo ay manual ng sanggunian para sa pagrerehistro ng kurso sa Chienmo. Hawak din ng mga ito ang libro na napatingin si Jang Hong na sinabi niya na magandang ideya yan. Pwede mo rin itong gamitin para hampasin ng isang tao at patulugin siya na parang sleeping pills. Pero, ang pangunahing layunin nito ay bilang gabay sa pagrerehistro ng kurso. Hindi ba mas mabuti na magsimula ka ng mag-browse at piliin kung aling mga lektura ang gusto mong kunin? Dagdag pa niya habang makikita sila dito na syempre, tatagal ang panahon ng pagrerehistro ng 3 araw. Pero ang mga sikat na lektura ay nauubos sa loob ng 1 oras. Tumingin ka, nakikita mo ba kung gaano sila kabala? Napalingon si Mo Yong-ho na sinabi dito na sige, mauuna akong mag-apply para sa kurso. Ipagdarasal kita. Napasabi si Jang Hong na napagpasyahan mo na. Good luck sa pagrerehistro para sa kurso. Sinabi naman ni Ryo na kalokohan. Seryoso ba talaga na ang tagalinis ay sinuri ang lahat at nagpasya? Napalingon sa kanya si Jang Hong na sinabi na syempre, higit sa 300 ang kabuuang asignatura. At hindi mo pwede makuha ang lahat. Kaya hanapin mo lang ang mga interesado ka at piliin. Mga 150 lang ang pahina sa manual at ang mga pahina sa likuran ay detalyadong paliwanag, kaya mag-focus ka sa unahan. Sinabi naman sa kanya ni Hyorong na talagang hindi yun ganoon kadali. Pero Jang Hong, kung napakarami ng asignatura, hindi ba may mga asignaturang kakaunti lang ang aplikante? Na sumagot siya na sa kasamaang palad, automatikong nagsasara ang klase kung kulang sa 3 aplikante. Nagbabasa naman si Junhong sinasabi na pwede ba akong makinig sa lektura mula sa isa sa aming mga elder ng huwasan? Ito ay isang lektura na dapat pakinggan. Napahinga si Ryo na sinabi na bakit kailangan mo pa ng napakaraming asignatura kung ang kailangan mo lang matutunan ay sining martial. Napasabi naman si Jang Hong na tumingin sa kanya na sa tingin mo hindi ba magiging mahalaga sa hinaharap ang pag-aangkop sa pagiging iba-iba at propesyon? Mukhang kaya ni John Ho na pumili ng tama mag-isa. Kaya pag-usapan natin ang ating mga interes. Tutulungan kita sa pagpili, na napasabi pa ito sa isip na pagkatapos ng lahat, kailangan kong bantayan silang dalawa ng sabay. Buwisit, bakit ko kailangan gawin ito sa edad kong ito? Napalingon sila sa band arrow na itinuro ni Ryong sinabi na ano ang nangyayari doon. Makikita ang isang pwesto na pinag-aagawan na sinabi ni Jang Hong na tila yun ang registration desk para sa isang martial arts class. Siguradong may ilang napakasikat na lektura. Kumaway si Jang Hong dito na sinabi niya na excuse me senior, alam mo ba kung anong mga lektura ang nasa stall na yun na nakakaakit ng maraming tao? Sumagot ito na hindi nyo ba alam? Kilala ninyo si Yongdo. Nagwawala ang mga estudyante sa pagsubok na makapasok sa klase niya. Napangiwi naman ang mukha si Ryo nang mapakinggan yon. At dito na po nagtatapos ang 83 kabanata.